Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Prince Asi Pameron at narito po ako para mag-report ng Grade 5 Lesson Plan 3rd Quarter. Ito po ang aking MELS, pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan, at ito po ang code F6PS IIH 3.1. Ito po ay base sa Filipino 6 ng elementarya. At ito naman ang aking paksa, nakababahagi ng isang pangyayaring nasaksihan. Ang layunin ng paksang aking talakayin ay natutukoy at nailalahad ng malinaw ng ang mahalagang detalye ng isang pangyayaring nasaksihan. B. Na ipapahayag ng sariling saloobin at damdamin tungkol sa nasaksihang pangyayari at ipapakita ang pagpapahalaga sa aral at dulot nito. C. Nakakagawa ng isang maikling roleplay ang mga mag-aaral at gagampanan ang isang sitwasyon na nagpapakita ng wastong kilos at paniniwala batay sa aralin. Ang aking strategiya na ginamit ay teoryang experiential learning ni Kolb. Naniniwala ang mga teoryang ito na mas matututo ang mga bata kung sila mismo ang aktibong makilahok at nakararanas at nakapagmuni-muni mula sa kanilang karanasan. Ang roleplay at simulation ay mabisang paraan upang maipapakita ng mga mag-aaral ang tamang asal at pagpapahalaga ng nasaksihang pangyayari. Engage o hikayatin. Magpapakita ang guro ng isang maikling kwento o sitwasyon na naglalaman ng nasaksihang pangyayari at itatanong sa mga mag-aaral kung ano ang gagawin nyo kung kayo ang nasa ganoong sitwasyon. Layunin nito ang pukawin ng interes, buhayin ang dating kalaman at maiugnay ang damdamin sa aralin. Explore o kalugarin. Hatiin ang klase sa maliit na grupo. Bawat grupo ay gagawa ng roleplay o simulation kung paano harapin ang sitwasyon sa tamang paraan. Dito nila masusubukan ang iba't ibang kilos at nakakapag-obserba rin sila sa gagawin ng kanilang mga kaklase. Explain o ipaliwanag. Pagkatapos ng roleplay, ipapaliwanag ng bawat grupo ang aral at tamang asal sa kanilang ipinapakita. Ang guro ay magtuturo at magbibigay linaw kung may maling pagkakaunawa dito. Dito malinaw sa naiugnay ng mga bata ang kanilang karanasan sa konsepto ng pangyayaring nasaksihan. Elaborate o palalimin. Ang mga mag-aaral ay gagawa ng karagdagang output tulad ng maikling talata o liham na nagpapakita ng kanilang natutunan o nakakatulong ito upang mailipat ang aralin sa iba't ibang anyo at totoong buhay na sitwasyon. Evaluate o pagsusuri. Gagamit ang guro ng rubrics upang suriin ang roleplay, mga sinusulat na output at pakikilahok ng mga mag-aaral. Maaari ring magkaroon ng self-assessment kung saan sasagutin ng mga bata ang ano ang natutunan ko tungkol sa tamang kilos at asal. Sa bahagi ito, sinusukat hindi lamang ang kaalaman kundi pati na rin ang ugali at kasanayan ng mga bata. At dito lamang po nagtatapos ang aking report o stratehiyang ginamit sa aking gagawin na lesson plan. Salamat sa pakikinig.